Magandang gabi po muli at buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 at last week po or last Wednesday, pinag-aralan po natin yung pitong spiritual gifts na binigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At pagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin sa isang napakalaga pong tema ng Scripture, ang spiritual gift. Buksan po ninyo ang 1 Corinthians chapter 12. Babasahin ko po muna yung verse number 28 and we're going to pray and we're going to see paano natin pwedeng ma-discover ang ating spiritual gift. 1 Corinthians 12:28. 1 Corinthians chapter 12 verse number 28. And God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, government, diversity of tongues. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray na ang banal na Espiritu po ang manguna at mangusap po sa aming pong pag-aaral. We know na sa aming pong sariling kakayanan, sa aming sariling talino ay wala po kami magagawa maliban ang banal na Espiritu po ang manguna. I pray na kahabagan niyo kami at kaawaan. And I pray na ang bawat isa po, ang bawat church member, ang bawat mananampalataya, Ama, ay ma-discover po namin ang aming pong mga spiritual gift upang kami, Panginoon, ay mapaglingkuran po namin kayo effectively in the local church. In Jesus' name we pray. Amen. At alam niyo po ba na isa pong layunin ng Diyos kung bakit ka niligtas ay para paglingkuran siya. Kung titingnan po ninyo ang Scripture, is hindi tayo niligtas ng Panginoon para lamang ma-enjoy ang langit, para lamang ma-enjoy yung mga pangako ng Panginoon. No. Kung titingnan po ninyo, ang lahat po ng mananampalataya na nakaranas po ng kaligtasan sa Scripture, sila po ay naglingkod po sa Panginoon. Sila po ay naglingkod po sa Panginoon. At isa pong paraan or isang enablement na binigay po ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay ang pagkakaroon po ng spiritual gift. Kung naalala po ninyo, sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 4, you don't need to go there, pero binanggit po ni Paul sa Ephesians chapter 4 that Ephesians chapter 4 verse number 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. At yun po ang isang katotohanan, ang Panginoon po ay nagbigay po ng gifts sa bawat isa. Now, iba-iba po ang terminolohiya na ginagamit po ng mundo para ma-identify ang isang tao. Pag kayo halimbawa, si Sister Tricia, psychology student siya, may mga test na ginagawa ang mga psychologists para malaman yung characteristic or attitude ng isang tao. May mga taong tahimik, may mga taong masalita, may mga taong matapang, may mga taong mahinahon. Ang mundo ay may iba-ibang terminolohiya sa karakteristik po ng tao. Pero ang Scripture po, by the light of this Scripture, nalalam po natin yung pong mga tawag po sa ibinigay po ng Diyos sa bawat tao. Yun po yung tinatawag po na spiritual gift. At alam po natin sa pag-aaral natin po last week, base po sa Romans chapter 12. Now, Brother RJ, bakit iba ang listahan ng Romans chapter 12 sa listahan ng 1 Corinthians chapter 12? Now, ang pagkakaiba po nun, ang konteksto po ng 1 Corinthians chapter 12, itinatama po ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto kasi gusto nilang gagayanin ang gift of prophecy ni Apostol Pablo. Kasi yung gift of prophecy, gusto nila itong gayanin. At itinatama ni Pablo na no, hindi ganan. Dapat ninyong i-discover ninyo ang inyong mga spiritual gift at kailangan nyo itong gamitin. So, ang context po ng 1 Corinthians chapter 12 ay iba po. However, on Romans chapter 12, hindi pa niya namimit ang mga taga-Roma, ang mga churches sa Roma. Hindi pa niya to, may mga kakilala siya, pero hindi pa niya talaga to personal na namimit or natuturuan. At dito po, binigay ni Paul ang listahan as fundamental ng spiritual gift. So, that's why we know. Now, and we know na sa Romans chapter 12, meron pong 7 spiritual gifts na binanggit po si Pablo. Yung una po ay yung pong prophecy. Now, alam natin po, base po sa pag-aaral natin sa
last week, pag sinabi pong gift of prophecy, ito po yung isang tao na meron pong boldness na itama ang mga mali. Ito yung mga tao na nag-e-emphasize ng katotohanan. Ito yung mga tao na direct at prangka, na pagka siya ay nagsalita, base sa salita ng Panginoon, ay sharp ang kanyang pagsasalita based sa Word of God. And we know na si Peter ang isang ehemplo po natin yan. Alam natin na bago masave, bago yung Day of Pentecost, tuwing may gustong magsalita sa 12, sino ang promotor na, Lord, ako na yan. Lord, ako na yung lalakad sa dagat. Lord, hindi ka pwedeng mamatay. And so on and so forth. Diba? Bago pa man yung Day of Pentecost, si Peter ay talagang napaka-vocal na. Yan po ang papapakita na meron pong gift of prophecy. And tandaan po natin, dun po sa 7 spiritual gift, lahat po ng 7 yun ay na kay Jesucristo. Dahil po ang ating pong Panginoon Jesucristo, He is the perfect man, He is the perfect man. And we know na siya po ay meron din pong gift of prophecy. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 12. Tingnan po ninyo, for example, sa Matthew chapter 12, gaano ka-sharp magsalita ang Panginoon upang itama ang mali ng mga tao. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 12, verse number 34, sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, Matthew chapter 12, verse 34, O generation of vipers, O salinlahi ng mga ulupong, how can ye, being evil, paano nangyari na kayo'y masama, speak good things, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. That is a sharp rebuke. Yan po ang pagpapakita na meron pong gift of prophecy. Sinabihan ng Panginoon ng mga Pariseyo, O salinlahi ng mga ulupong, O mga ahas kayo. Ano, kaya nyo bang magsabi ng gano'n? Kahit ako siguro, parang pagka ganung mga salita, magdadalawang isip ako. Pero sa isang taong may gift of prophecy, that like what the Lord Jesus Christ showed here, o salinlahi ng mga ulupong, paano nangyari na kayo masasama ay nakapagsasalita kayo ng mabubuting bagay? Hindi niyo ba alam kung ano ang karumihan sa inyong puso ay yun ang lumalabas sa inyong bibig? That is a sharp. Remember John 8:44? Very popular verse, sinabihan ng Panginoon yung pong mga tao, ang mga Pariseyo, kayo ay sa inyong amang diablo. Ye are your fathers the devil. And so on and so forth. That a sharp rebuke. At yun po ipagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay gift of prophecy ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po na nalaman natin sa Romans chapter 12 ay yung pong gift of ministry. Gift of ministry. We know na si Martha, isa pong sa tatlong magkakapatid na si Lazarus, si Martha, and si Mary, si Martha po ay nagpakita na meron po siyang gift of ministry. Di ba? Nung dumalaw ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nag-abala. Isa pa din po merong gift of ministry ay si Timothy. Si Timothy po ay personal na servant kay Apostol Pablo. At yan po ang ministry po ni Timothy. He's serving Apostle Paul. He's serving the Lord through Apostle Paul. At ang Panginoong Jesucristo ba ay nagpakita ng gift of ministry? Tingnan po ninyo sa Mark chapter 10. Mark chapter 10. Tingnan niyo po sa Mark chapter 10. Dahil number 1 example po natin dito po sa 7 spiritual gift ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tingnan po ninyo sa Mark chapter 10 verse 45. Sabi ng Panginoon, For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Ang Panginoon po ay hindi po nagparito upang siya ay paglingkuran. Naparito siya noong unang pagdating po niya upang maglingkod. Naalala niyo ba kung paano hinugasan ni Jesus Christ yung mga paa ng mga apostol? Ayun po ay pagpapakita ng ministry. At yun po ang isang gift ng gift of ministry. Pangatlo po, gift of teaching. Gift of teaching. Sino ang kilala po natin na meron gift of teaching? Si Scripture, alam po natin si Luke ay meron pong gift of teaching. Bakit, Brother RJ? Kasi pag tinignan po ninyo yung dalawa niyang libro, Luke and Acts, ay napaka-detalyado po ang approach po ni Luke. Natural sa kanya na magbigay po ng detalye. Pag ikinumpara po ninyo yung 4 na gospel accounts, may mga detalye hindi binigyan din ni Matthew, Mark, and John, pero si Luke binigyan din, and so on and so forth. At si Apollos ay meron din pong gift of teaching. Na ang Panginoong Jesucristo, tingnan po ninyo sa Luke chapter 24, nung mag-resurrect po ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang na-meet na 2 disipulo po siya dito,
At naguguluhan sila sa mga nangyayari. Tingnan po ninyo sa Luke 24, verse number 27. Luke 24, verse number 27. Na-meet niya dito yung dalawang disipulo sa road at Emmaus. Nagtataka yung dalawang disipulo, anong mga nangyayari? And so on and so forth. And tingnan niyo po sa Luke 24:27, ang ginawa po ng Panginoon, and beginning at Moses from Genesis, yan pong ibig sabihin nun, and all the prophets, yung pong mga prophetic books sa Hebrew Bible, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Buong Old Testament, ipinaliwanag ni Jesus Christ ang buong Old Testament patungkol sa Kanya. And by the way, yung pong word na expounded, na ginamit po dito ni Luke, yan po ay explaining thoroughly. Hindi yan yung parang papasadahan lang ni Jesus Christ. No, in-explain niya thoroughly. At yun po ang pagpapakita ng gift of teaching. Gift of teaching, yung pong may gift of teaching, kung ito ay masalita, ito ay kumikilos sa kamay, itong teaching, ito yung nagpapaliwanag ng detalyadong bagay. And ako po, personally, I discovered my gift. I have the gift of teaching, and so on and so forth. At alam po natin na ito pong tatlong ito po yung mga gifts sa forthright side. Ibig sabihin, ito yung mga straightforward. Ito yung mga gifts na parang pag tinignan nyo si kapatid, parang meron kang gift of prophecy. Kapatid, parang meron kang gift of ministry. Kapatid, parang meron kang gift of teaching. Ito yung straightforward. Ito yung direct. Ito yung madaling makita. And so on and so forth. Now, and we know na pang-apat po ay yung gift of exhortation. Ito namang gift of exhortation, ito ay nasa side ng forthright at ito ay nasa side ng compassion. We understand it last week. And sino ang kilala natin sa scripture na merong gift of exhortation? Barnabas. Alam po natin yan, napag-aralan natin last week. At isa pong may gift of exhortation din ay si James, si Pastor James. Remember Pastor James? Tingnan niyo for example sa Acts chapter 15. Pag tinignan po ninyo ang sulat po ni James, sa book of James, talaga pong nakakapag-exhort. Remember? Yung sinabi yung sa unang bahagi po ng James chapter 1, na anong magagawin daw natin, sabi ni James, kapag tayo ay nasa lugmok ng mga temptation, lugmok ng mga suffering. Sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yan po ay word of encouragement. But tingnan po ninyo ang isang scenario dito sa Acts chapter 15, nung sumulat po si Pastor James sa mga Gentile churches na hindi nyo na kailangan magpa-circumcise. Hindi nyo na kailangan magpa-circumcise para ma-save. At tingnan nyo po sa Acts 15:31, anong naging resulta ng sulat ni Pastor James sa mga Gentile churches? Acts 15:31, which when they had read, yun po yung sulat ni Pastor James, they rejoice for the consolation. Yung pong consolation, ito po yung exhortation. Kaya natural kay James ang pag-exhort, yung half-brother po ni Jesus Christ. At in terms naman, Brother RJ, kay Jesus Christ, nag-exhort ba ang Panginoong Kristo? Siya ba ay saang bahagi ng buhay ni Kristo na siya ay nagko-comport, nag-exhort? Tingnan po ninyo sa John chapter 11. John chapter 11, verse number 25. John chapter 11, verse number 25. Ito pong eksena po na ito ay yung namatay po si Lazarus. At kung titingnan po ninyo, umiyak pa nga po dito si Jesus Christ, bahagi ng kanyang mercy. Umiyak po siya nung nakita niya si Mary and Martha ay nalulungkot sa pagkamatay ng kapatid nilang si Lazarus. Nagpakita siya ng mercy. Jesus wept, sabi sa verse number 35. But tingnan po ninyo yung verse number 25. Sabi niya kay Martha, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me, shall never die. Believest thou this? Habang umiiyak sa kanya si Martha, nagdadalamhati si Martha sa pagkamatay ni Lazarus, binibigyan ng comfort ni Jesus Christ itong si Martha. At yun po ay pagpapakita ng gift of exhortation ng ating Panginoong Kristo. So, gift of exhortation. Ito pong gift of exhortation, ito po ay nasa half side ng forthright,
half side ng compassion. May kalahati ito na direct, straightforward, at meron itong part na compassionate side. Now, panglima, ay yung pong gift of giving. Gift of giving. Ito namang giving, ito ay nasa compassionate side. At tandaan po ninyo, pag sinabi pong gift of giving, hindi lamang ito generous. Brother RJ, pag ba sinabing gift of giving, ito ba yung laging nagbibigay? No. Pag may gift of giving, isang ehemplo po natin dyan ay si Matthew. Siya ay frugal. Ibig sabihin, siya ay matalino sa pera. Alam niya paano i-handle yung mga resources. Alam niya na dapat hindi mag-aksaya. At alam niya, ang resources ay dapat ibahagi ito sa kapwa mananampalataya, sa household of faith, and so on and so forth. And we know na ang Panginoong Kristo po, ang best example po ng gift of giving. Sabi ng John chapter 10, verse number 11, John chapter 10, verse 11, sabi ni Kristo, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. She is the best example po ng gift of giving, na ibinigay ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay para po sa atin, and so on and so forth. Pang-anim ay yung pong gift of ruling. Gift of ruling. Ito namang gift of ruling, we understand sa ating previous na pag-aaral, ito po yung tao na natural sa kanya na mag-organisado ng mga bagay. Ayaw niya na walang organization, ayaw niya na walang schedule na susundin, ayaw niya na hindi organisado yung mga bagay. At sinong example po natin sa scripture na meron pong gift of ruling? We know na si Titus po ay meron pong gift of ruling. Now, tingnan, and we know, bilang si Jesus Christ po ang unang nagpastor po ng unang church, sa church at Galilee, alam po natin na He is the best example po ng gift of ruling. And we know, pagdating po ng Millennium Kingdom, He will rule dito po sa buong mundong ito. At papakita po ni Jesus Christ yung kanyang pong gift of ruling. And lastly, yung pong gift of mercy. Gift of mercy. Ito naman po yung tao na nagpapakita ng habag. Ito po yung tao na mapagmahal. Sino po si Scripture ang alam natin na meron pong gift of mercy? Of course, si John the Beloved po. Si John the Beloved, tanging si John the Beloved po ang lagi pong binabanggit ang agape or love sa kanya pong sulat. 1 John, 2 John, 3 John, and the Gospel of John. Pag tinignan po ninyo, ito po yung mapagmahal, compassionate, and merciful. At tingnan po ninyo ang example po ni Christ sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse number 36. Paano pinakita ni Jesus Christ yung kanyang gift of mercy? Matthew chapter 9, verse 36. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nung nakita po ni Jesus Christ, yung pong mga tao, naawa si Jesus Christ, na parang ang mga taong ito ay mga tupa na walang shepherd. At yan po ang pagpapakita ng gift of mercy. Probably you have a gift of mercy. Pag nakita mo yung mga Sunday school nating tinuturuan ng mga fatherless, na yes, may tatay sila, pero yung tatay nila, hindi umaaktong tatay para sa kanila. They are also fatherless. Pag nakita mo yung mga sitwasyon ng tao, just like what the Lord Jesus Christ showed here, sabi dito, He was moved with compassion. At yan po yung may gift of mercy. Pag nakakita siya ng isang tao, isang sitwasyon, yung merciful heart niya ang nangingibabaw, and so on and so forth. So ito pong tatlong ito ay nasa compassionate side. However, ito pong tatlong ito ay nasa forthright side. Isang key, kasi sometimes ito parang may mga sitwasyon po na ganito. Brother RJ, hindi ko alam, baka ako'y merong ministry or baka meron akong ruling. Kasi pareho ko itong nagagawa. Isa pong key para ma-determine kung alin sa dalawa ang gift mo, kasi tandaan po ninyo, bawat tao po ay meron po isang gift. We're going to see that later. The scripture clearly tells na ang bawat isa ay meron po isang lamang gift. Pero pwede pong mangyari na ginagawa mo yung ministry, ginagawa mo din yung ruling. Para malaman po kung alin sa dalawa ang iyong gift, pwede mong tingnan, ikaw ba ay more on forthright, more on straightforward ka ba? Or meron
more on compassionate ka. Doon yung pwedeng ma-determine. Currently po, parang in my case, sometimes nagda-doubt ako ba meron gift of teaching or meron akong gift of giving? Hindi ko malaman. Pero nung nakita ko ang sarili ko, parang hindi naman ako ganun ka-compassionate in some way and somehow. So, I know na ako ay meron gift of teaching. So, and so on and so forth. So, ito pong pitong ito, ang pitong gifts na binigay ni Paul sa Romans chapter 12. But tingnan po ninyo sa 1 Corinthians 12, yun po, ito po, i-review lamang ng ating pong napag-aralan last week, pero ang goal po natin tonight, Brother RJ, paano ma-discover ang aking spiritual gift? Paano ko ma-discover ang aking spiritual gift? At yun po ang goal po natin sa pag-aaral po natin tonight. But tingnan po ninyo muna sa 1 Corinthians chapter 12, sabi po dito ni Pablo, unang tandaan po natin, ang Panginoon po ang nagbibigay po ng spiritual gift. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 12, verse number 18. 1 Corinthians 12, verse number 18, sabi po ni Paul, "But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it had pleased Him." Isang truth na gusto ko pong i-establish muna, in the context po ng isang local church, kung ito po isang katawan, let's say, kung ito isang katawan, ang Panginoon po ang naglalagay po ng mga tao sa kanya pong simbahan. Yan po ang sinasabi ng verse 18. Hindi po aksidente na ikaw ay naging kabahagi ng assembly po dito. Hindi aksidente na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Sinabi ni Paul, ang Panginoon ang nagseset ng members in the body. Contextually, ito po yung Corinth Baptist Church. Ito po yung local body na tinutukoy po dito. And bilang application, alam natin, ang Diyos po ang nagdadala po ng tao sa church. Now, verse number 28, the same chapter. Chapter 12, verse number 28. Ang sabi ni Paul, "And God had set some in the church," contextually, referring pa rito sa Corinth Baptist Church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after the miracles, then gifts of healing, helps, government, diversity of tongues. So mapapansin po ninyo dito, hindi lamang ang Panginoon ang nagdadala ng mga tao sa church, siya din po ang nagsisigurado na ito pong pitong gifts na ito ay kompleto po sa isang church. At ganun po ang disenyo po ng Panginoon. Hindi natin ito mapapaliwanag clearly, pero ang sinasabi ng Scripture, ang Panginoon ang naglalagay ng tao sa church at ang Panginoon siya ang nagbibigay ng gifts sa mga taong nasa church upang ang body po ay ang local church, ang isang katawan, ay makapag-function effectively para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan po ang gusto kong makita po natin. At unang tandaan po natin, Brother RJ, kung ito yung disenyo ng Panginoon, kung ako iniligtas ng Panginoon, nabanggit mo kanina, niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon. At tayo ay nilagay ng Panginoon sa local church at tayo binigyan ng Panginoon ng gift. Ang tanong, Brother RJ, paano ko malalaman ang aking spiritual gifts? Paano ko malalaman? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagising mo sa umaga, alam mo na kagad yung spiritual gift? Now, ito po meron po akong 4 na ibibigay po sa inyong step na could help you on how you can discover your spiritual gift. Una po, balikan natin yung Romans chapter 12. Unang bagay po na makita natin, so nakita natin ang Diyos ang naglalagay ng tao sa church niya at sinisigurado niya na kumpleto po ang 7 spiritual gifts. At ang problema po sa church, pakinggan po ninyo to, ang isang problema po sa church, kapag ang members, halimbawa po, let's say, ito yung church. At sa church, merong 7 church member. Let's say, ang church, merong 7 church member. And based on the Scripture, alam natin na ang Panginoon, sinisigurado niya as much as possible na itong 7 spiritual gift ay kumpleto sa church. Now, ano ang sitwasyon kaya ng church kapag yung isang church member hindi ginagamit yung kanyang spiritual gift? Let's say, sabihin ng isa pang church member ay, ayokong maglingkod sa Panginoon, dito na lamang ako, uupo na lang ako, sisimba ako, uuwi ako, sisimba ako, uuwi ako.
Kung halimbawa, let's say, 3 church member, yung church member na may ministry, may teaching at may giving, hindi naglilingkod sa Panginoon. Anong itsurang katawan kaya ng Panginoon ang mapipicture out ninyo? Ito po yung tinutukoy ni Paul na hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin na may gift of prophecy sa isang church member na may gift of ministry. No, hindi kita kailangan. Ang bawat mananampalataya po, bawat church member, kailangan po natin ang bawat isa. Kung ako po ay mayroong gift of teaching, kailangan ko po ang church member na may gift of prophecy. Kailangan ko po ang church member na mayroong gift of ruling and so on and so forth. At kung kayo, for example, meron kayong isang spiritual gift, kailangan niyo po ang church member na mayroong ibang spiritual gift. Yan po ang disenyo ng Panginoon. Kaya nga, kung ang church member hindi niya na-discover ang kanyang spiritual gift, hindi niya ito magagamit effectively sa church. Remember kung anong sinabi ni Paul kay Timothy, Timothy, neglect not the gift that is in you. Huwag mong i-neglect. And stir up the gift, sabi ni Paul kay Timothy, stir up the gift that is in you. And so on and so forth. And I hope, ito pong 4 na step na pag-aaralan po natin could help you na one day malaman mo, Brother RJ, anong pa na yung spiritual gift ko? I confirm it. And sa biyaya ng Panginoon, pag-pray mo ako, Brother RJ, gusto kong maglingkod sa Panginoon through my spiritual gift. And that would be a blessing. So, tingnan natin sa unang step. Sa Romans chapter 12, nababasahin ko po yung verse 1 and 2. Sundan po ninyo ako. Unang bagay po na kailangan nating magawa para ma-discover natin ang spiritual gift. Sa Romans chapter 12, sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, and be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At kung babasahin niyo po sa mga susunod na verses, dito po binanggit ni Paul, ito pong 7 spiritual gifts sa verse 6 to 8. Now, tanong, Brother RJ, anong kailangan kong gawin? Una po, ay magkaroon ka ng one-time presentation of oneself. Nakita niyo po sa verse 1, sabi ni Paul, that you present your bodies a living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Now, a little bit of grammar. Pag chinek niyo po yung original Greek, hindi po binabanggit dito ni Paul na everyday, mga kapatid, i-present nyo ang katawan ninyo everyday. Hindi po ang tinutukoy po ni Paul dito, paggising mo sa umaga ng Monday, i-present mo yung body mo. Paggising mo ng Tuesday, i-present. No. Ito pong grammar ng verse number 1, tinutukoy po dito ni Paul is a one-time presentation of body. Hinalintulad ni Paul, kapag ikaw ay nag-animal sacrifice ng isang tupa sa templo, ilang beses mo i-sacrifice yung isang tupa? Ilang beses? Isang beses lamang. At yun pong tinutukoy po dito ni Paul, mga mananampalataya, kailangan ninyong ipresenta ang inyong katawan as a living sacrifice. And pag in-offer niyo isang tupa, at ito'y ginilita na, wala nang urungan yon. Hindi mo pwedeng sabihin sa priest, high priest, hindi na pala, yung tupa hindi ko na pala i-offer. No, wala na po urungan to. At ganun yung tinutukoy po dito ni Paul. In order na tayo ma-discover natin ang ating spiritual gift, tanong, na-present mo na ba ang katawan mo, your bodies, as a living sacrifice? Naalala ninyo, pag ikaw ay nag-o-offer sa templo, dahil ito po yung image na ginamit po dito ni Paul, just imagine, meron kang isang tupa, yung pinaka-the best pa. Pag in-offer mo ito as burnt offering, yun ay wala ng atrasan, wala na yung urungan. At yun po ay pagpapakita na kung ikaw ay mananampalataya, niligtas ng Panginoon, kailangan mong dumating sa isang kalalagayan, Lord, I present myself to you as a living sacrifice. At yun po ang dapat una nating makita. Yun ang tanong natin. Tanong, mananampalataya, did you present your body, yourself, sa Panginoon? Meron na bang punto ng buhay mo na sinabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo? Lord, magpapagamit ako sa iyo? Kasi kung ikaw ay isang Kristiyano na wiggling, undecided, a double-minded Christian, you cannot discover the spiritual gift. Yeah, probably malalaman mo ito, but you will not serve the Lord.
you will not serve the Lord sa kanyang local church. Kailangan mananampalataya, dumating ka sa isang kalalagayan na kumbinsido ka, Lord, I will present myself. I want to serve you. No matter what, I want to serve you. That's one thing na sinabi ni Paul sa Romans chapter 12. One-time sacrifice. Sa verse number 2, makikita po ninyo dito, pangalawang bagay na inutos ni Paul dito is yung transforming, being transformed by the renewing of your mind. Matransform. Ito pong word na transform, pag tinignan po ninyo yung meaning po nito, nakakita na ba kayo ng isang butterfly? Bago maging butterfly, isang butterfly, ano muna siya? Cocoon, di ba? Tama ba, cocoon? Sa mga biologists? Cocoon, di ba? At alam niyo ba yung isang butterfly, pag yun ay magta-transform na into butterfly, nagiging liquid yun, yung kanyang, yung cocoon, or yung cocoon, lahat ng internal organs yun ay madi-dissolve. At mata-transform into a butterfly, and so on and so forth. Ang tanong, Brother Archie, bilang Kristiyano, kasi gusto kong ma-discover ang aking spiritual gift. Alam ko na, yes, Brother RJ, nag-decide na ako nung kinanampalataya kay Jesus Christ na ako'y magiging disipulo niya. Pangalawa ko palang kailangan gawin ay matransform ang aking isipan. Ang tanong, paano ba matatransform ang ating isipan? Paano matatransform ang bulok ng isipan na dating makamundo, na dating sumusuway sa Diyos, na dating hindi lumalabag sa utos ng Diyos? Paano matatransform ang isipan natin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung ikaw, mananampalataya, ang isip mo ay bulok pa rin kasi ini-ignore mo lagi ang Word of God. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagme-meditate, and so on and so forth. Napakahirap ma-discover ang spiritual gift. So, and you will see that. Now, tingnan po ninyo sa verse number 3 to 5, Romans chapter 12, verse 3 to 5, Romans 12, verse 3 to 5, For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. So dito po sa verse 3 to 5, makikita po nyo dito kung saan ba dapat gagamitin ang spiritual gifts sa local church. Dito po sa verse 3 to 5, pinakita ni Paul na kahit iba-iba kayong membro, iisa lamang kayong katawan. At dito po sa Book of Romans, meron pong at least 6 churches, 6 bodies na sinulatan po sa Apostol Pablo po dito. Now, kaya tayo binigyan ng spiritual gift ng Panginoon ay para po gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Ang tanong, saan ba naglilingkod, Brother RJ? Pwede ba akong maglingkod sa Malacanang? Na paglilingkod ako kay Jesus Christ, sa paglilingkod ko sa Malacanang. Sa Malacanang ba ang lugar na dinisenyo ng Diyos? No, sa local church. Ang spiritual gifts po ay binigay po ng Diyos so that we can serve God inside the local church. Kaya nga lagi natin titingnan, and we're going to see later on, yung tulot na yan. So dito po sa Romans chapter 12, meron po akong dalawang bagay na gusto kong i-communicate sa inyo in order to discover your spiritual gift. Unang tanong, na-offer mo na ba ang sarili mo as a one-time sacrifice sa Panginoon? Meron na bang punto ng iyong buhay na nag-decide ka, Lord, I will give my life to you. I want to serve you. I want to honor you, Lord. Lord, I will deny myself. I will take up your cross and I will follow you, Lord. Meron ka na bang decision sa buhay na ganyan? Kasi kung wala pa, you will never discover your spiritual gift. Probably makalalaman mo ito kasi kahit unsaved, meron pong spiritual gift. We're going to see later on yung verse na papatungkol po dyan. Pero isang bagay na makita natin Kristiyano, we need to present our bodies a living sacrifice. Pangalawa, we need to transform our mind. Yung dating pag-iisip na bulok, yung dating pag-iisip na karnal, yung pag-iisip na fleshly, itapo na, baguhin natin ito through the Word of God. So yun pong una. Pangalawa po, go over in 1 Corinthians chapter 12. Una ay yung one-time presentation of oneself and transforming one's mind. Pangalawa po, na bagay na makita natin, paano natin madidiscover ang spiritual gift?
kailangan nating maunawaan po ang Scripture. At tandaan po ninyo, ang Scripture po ay napakalinaw sa kanya pong pagtuturo patungkol sa spiritual gift. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Sabi ni Paul sa Corinth Baptist Church, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant." Ayaw ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya sa taga-Korinto ay maging ignorante sa kanilang mga spiritual gift. Kung i-apply po natin ito sa ating pong mga buhay, ayaw po ng Diyos na ikaw at ako ay maging ignorante sa spiritual gift. Kaya nga, napakalaga na maunawaan po natin ang Scripture. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 7:7. Ano ba yung tinutukoy ng Scripture patungkol sa spiritual gift? Una pong bagay na makita natin, ano ang sinasabi ng Scripture patungkol sa spiritual gift? Sa 1 Corinthians 7:7, sabi ni Paul, "For I would that all men were even as myself." Gusto ni Paul na ang mga mananampalataya sa Corinth ay maging katulad niya, "but every man had his proper gift of God, one after this manner and another after that." So napakalinaw, binanggit po ni Paul na ang bawat tao po ay meron pong proper gifts, singular, of God. Napansin niyo po? Every man had his proper gift of God, one after this manner and another after that. Sabi ni Paul, gusto niya na ang mga tao ay meron ding gift of prophecy katulad niya, pero hindi ganun ang disenyo ng Panginoon. Ang bawat tao ay merong spiritual gift. So unang bagay na makita natin mga mananampalataya na itinuturo ng Scripture, ikaw at ako ay merong spiritual gift. Hindi mo pwedeng sabihin, "Lord, wala akong kakayanan na paglingkuran ka." Kasi pag sinabi mo, "Lord, pagdating ng judgment seat of Christ at tinanong ka ng Panginoon, anak, naglingkod ka ba sa akin sa local church?" Hindi, Panginoon, kasi wala naman akong kakayanan. Ipapakita ng Panginoon na meron kang isa sa 7 ito. At sasabihin ng Panginoon, "Di ba meron kang gift na ito? Bakit hindi mo ito ginamit?" At yun ang bagay na makita natin. Bawat isa po sa atin ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na paglingkuran siya through this spiritual gift. So yun po, tingnan niyo pa po sa 1 Peter, let's see here, 1 Peter 4:10, 1 Peter 4:10, 1 Peter 4:10, 1 Peter chapter 4, so sinabi ni Paul, every man had the gift of God, singular. Tingnan niyo pa po sa 1 Peter 4:10, sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 10, "As every man had received the gift, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God." So another verse na nagpapakita na ang bawat isang tao ay merong spiritual gift. Ang sinabi po ni Pedro, "As every man had received the gift." Bawat isa pong tao ay meron pong isang gift. Brother RJ, kahit ba unsaved? Yes po. Ang Scripture po ay nagtuturo na kahit unsaved po ay meron pong gift. Ang nangyayari po kapag ang isang tao po hindi ligtas, yung pong spiritual gift niya ay hidden. Kumbaga parang nakatago pa ito. Kasi ang nangyayari, pag isang tao po ay nag-decide, "Lord, I offer my sacrifice to you as a living sacrifice. I want to serve you in the local church." Tinutulungan po ng banal na Espiritu ang mananampalataya sa paggamit ng kanyang spiritual gift to serve the Lord in the local church. Pero meron lahat po ng tao, whether saved or hindi, ay meron pong spiritual gift. Isa pong halimbawa po natin yan ay si Judas. Si Judas po ay nagpapakita na meron po siyang gift of giving. Naalala ninyo, nung binasag yung mamahaling pabango sa paanan ni Jesus Christ, ano ang reaction ni Judas? Sabi ni Judas, "Anong pag-aaksaya yan? Bakit hindi na lang natin ito ibigay sa may hirap?" At yun po ipagpapakita na meron pong gift of giving. Yung may gift of giving, siya'y frugal, ayaw niyang nag-aaksaya ng resources, at gusto niya itong ibibigay sa may hirap. At yun po yung natural kay Judas. But we know, Judas is not saved. Judas is not saved. He is not saved. According sa Acts chapter 1, hindi po siya ligtas. So, yun po ang makita natin. Bawat isa po sa atin ay may spiritual gift. Kaya nga, huwag nating isipin, Brother RJ, wala naman akong chance na magturo sa church. Wala naman akong chance, hindi naman ako binibigyan ng assignment na magturo sa mga bata. Tandaan po ninyo,
ito pong pitong ito ay hindi lahat pagtuturo. And by the way, let me tell this, hindi po lahat po ng ito ay magpantay-pantay ang halaga sa harapan po ng Diyos. Hindi po mas mahalaga ang prophecy kaysa sa mercy. Hindi po mas mahalaga ang ministry kaysa sa ruling. Bawat spiritual gift po ay mahalaga. So kung ikaw, for example, kapatid, ay meron kang gift of mercy, let me tell this, ikaw ay importante sa church katulad ng isang church member na merong gift of prophecy. Kasi kung walang gift of mercy sa loob ng church, paano ang isang katawan makakaibo effectively? At yun po ang makita po natin. Another verse na makita natin, just want to see, in 1 Corinthians 13, ano ba yung mga tinuturo ng Scripture regarding spiritual gift? 1 Corinthians 13, verse number 12. Probably, ito po yung maging tanong ninyo. Brother RJ, nabanggit ng 1 Corinthians yung mga gift of tongues, gift of healing, and so on and so forth. Bakit wala ng gift of tongues or gift of healing sa ating panahon? Sinagot po yan ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13, verse number 12. Tingnan po ninyo ito. 1 Corinthians 13:12, For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Verse number, so dito niyo po makikita, sinabi ni Apostol Pablo, nung sinulat niya yung 1 Corinthians, sinabi niya na currently, para kaming tumitingin sa isang malabong salamin. And we know na yung glass na tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang Scripture. Ang Scripture po. Nung panahon po ni Pablo, nung hindi pa po tapos ang canon of the Scripture, nung hindi pa po tapos sulatin ni John the Beloved, yung ika-27 book ng New Testament, hindi pa po tapos ang Scripture. Kaya po ang Panginoon ay kumikilos sa mga churches through extraordinary gift, like yung tongues, like yung healing, like yung miracles, and so on and so forth. Pero sinabi ni Pablo, pagka natapos na po yung Scripture, which we see in verse number, let's see here, verse number 8. Tingnan po ninyo, chapter 13, verse number 8. Charity never faileth, but whether there be prophecy, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Titigil ang prophecy, titigil ang tongues. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Alam ni Paul na mawawala yung tongues, yung prophecy, and knowledge. But verse 9, but we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect, referring ito sa Scripture, sa canon ng Scripture, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Yung pong mga gift of tongues, prophecy of tongues, knowledge, and healing, and so on and so forth, wala na po ito. Kaya kung tatanungin niyo, Brother RJ, bakit yung mga Pentecostal church, meron silang mga gift of healing, gift of tongues? Hindi po nila nauunawaan ang sinasabi po ni Paul sa 1 Corinthians 13. Kaya po ngayon, wala po tayong healing crusade sa ating panahon. Wala tayong tongues ministry kasi po alam natin po ito. So, a little bit of things that we need to understand sa Scripture. So, pangalawang bagay, para makita natin at ma-discover natin yung spiritual gifts natin. Una, yung one-time presentation ng ating sarili, transforming ng ating isipan. Pangalawa, kailangan natin ma-understand ang Scripture. And by the way, there are a lot of passages ang Scripture na nagpapatungkol sa spiritual gifts. And it's up to you to understand those. You can study by yourself. Meron pong book tayo dyan sa library that could help you to understand further and so on and so forth. But number 3, gusto nating makita, pangatlo, is kailangan po natin ng guidance ng Holy Spirit. Tingnan po ninyo sa John chapter 16, verse 13. John chapter 16, verse 13. John 16, verse 13. Pangatlong practical step para ma-discover mo ang spiritual gift ay kailangan mo ang tulong at guidance ng banal na Espiritu. Verse 13 of chapter 16, John 16:13, Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So dito niyo po makikita that the isang ministry po ng Holy Spirit that is in us
Siya po ang nag-guide sa lahat po ng katotohanan, including the spiritual gift. So one practical step that I want to impart to you, kung hindi mo pa alam ang iyong spiritual gift, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, I pray na gabayan nawa ako ng Holy Spirit para malaman ko ang aking spiritual gift. And the scripture says that the Holy Spirit will help you into all truth, including spiritual gift. Yun po yung pangatlo. At panghuli, na practical step that I want to impart to you, how you can discover your spiritual gift, go over in 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14:12. 1 Corinthians 14, verse number 12. So, Brother RJ, na-offer ko na yung aking sarili as a living sacrifice sa Panginoon. Brother RJ, na-transform ko na yung aking isipan. Brother RJ, nalaman ko na yung mga verses in Scripture regarding spiritual gift. Brother RJ, humingi na ako ng guidance sa Holy Spirit. Ano pang kailangan kong gawin? Ito pong napakalaga na binanggit ng 1 Corinthians 14:12. Sabi ni Paul, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Isang bagay na napaka-importante na very practical, paano mo madidiscover ang spiritual gift, ay ang paglilingkod po sa church. Hindi mo madidiscover ang iyong spiritual gift na ikaw ay nakaupo lang sa church. Hindi mo madidiscover ito na kung ikaw ay sisimba lang, uuwi, sisimba, uuwi, sisimba ka lang, and then uuwi. Hindi mo madidiscover ang spiritual gift. Kailangan mo itong ma-practice sa paglilingkod sa local church para sa edify ng church. Na kung ikaw ay merong gift of ministry, gawin mo ito sa church. And later on, habang naglilingkod ka na, habang ikaw ay kumikilo sa church sa pamamagitan ng iyong kamay, madidiscover mo, wait, parang napakasaya na kumilo sa church. I think meron yata akong gift of ministry. Based sa akin pong testimony, I found out na ako po'y may gift of teaching habang ako po'y naglilingkod po sa church. So a very practical way for how you can determine your spiritual gift ay maglingkod ka sa Panginoon. Kung ikaw, halimbawa, you're seeing na probably meron kang gift of exhortation, mag-exhort ka sa mga kapwa mananampalataya. If you think that you have the gift of exhortation, start comforting the brethren. Start talking to brethren. Kapatid, kumusta ka? Meron ka bang prayer request? And nakita mo yung kapatid mo may problema? Dapat ready ka na, kapatid, ito yung verse, ito yung nawa ay maging comfort sa iyo. Start doing it to the church. Kung ikaw ay meron gift of mercy, show your mercy sa kapwa mananampalataya. Start praying to them, and so on and so forth. Meron kang gift of ruling, start to rule. Marami pong kailangan i-rule dito po sa church. And so on and so forth. So ang pinaka-point ko po dito sa number 4 step, hindi natin madidiscover ang spiritual gift kung hindi natin ito ipapractice sa paglilingkod sa church. Parang halimbawa po, kung meron kayong talent na magluto, pwede mo bang masabi na meron kang talent sa pagluluto na never kang nagluto? Pwede mo bang sabihin na may talent ka mag-basketball na never ka nakahawak ng bola ng basketball? No, kailangan mo itong ma-experience. Kaya nga sinasabi dito ni Paul na for as much as ye are zealous of spiritual gift, kayo masisigasi sa spiritual gifts, mga taga-Korinto, saliksikin ninyo na mag-excel kayo to the edifying of the church. Huling verse po, 1 Peter chapter 4, as we close. So ano pa, tingnan niyo po sa 1 Peter 4, verse number 10 and 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Si Pedro po ang nagsulat po nito at ang sabi niya sa mga church member, as every man had received the gift, katulad ng nakatanggap ang bawat isa ng spiritual gift, even so ministered the same one to another. Kung kayo ay mga nakatanggap ng spiritual gift, paglingkuran ninyo ang bawat isa. Verse number 8, as we continue, as good steward of the manifold grace of God, if any man speak, let him speak as the oracles of God. Kung meron kang gift of prophecy,
magsalita ka na nagsasalita ng oracles of God. If any man minister, kung meron kang gift of ministry, let him do it as the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. So gusto kong pansinin ninyo na kung ikaw ay merong spiritual gift, which we know na bawat isa may spiritual gift, paglingkuran natin ang bawat isa. Probably ang question na pwede natin sagutin, Panginoon, meron akong gift of teaching, meron akong gift of prophecy, meron akong gift of giving, paano ko mapaglilingkuran si kapatid? That's a practical question na pwede mong gawin. Kung halimbawa, meron akong gift of ruling, Lord, meron akong gift of ruling, and sabi ni Peter at sabi ng Scripture, kailangan kong paglingkuran ang kapwa mananampalataya. How can I serve other brethren by my gift? Kung ikaw ay merong gift of ministry, kung ikaw may gift of exhortation, how can you serve God, serve each brethren? Kasi sinabi dito ni Peter, sa paglilingkod natin sa kapwa mananampalataya as a good stewards of the manifold grace of God, na bibigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos sa paglilingkod sa kapwa mananampalataya. Sa paglilingkod natin sa kapwa church member, ito ang nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. So, siguro probably tanong natin, Panginoon, meron akong gift of teaching, paano ko mapaglilingkuran ng kapwa mananampalataya? Lord, I will study the Scripture so that pag in-explain ko to sa kapwa ko mananampalataya, I'm sure na nauunawaan nila sa detalyadong paraan ang iyong salita. That's how I can serve you, through my gift of teaching. Sa aking testimony, pinipilit ko na paglingkuran ang kapwa mananampalataya sa pag-aaral ng maubuste para mapaliwanag ko ng malinaw ang salita ng Diyos. And that's how I'm using my spiritual gift effectively. Now, kayo, paano? That's something that you need to ask personally. Kung ikaw ay may gift of mercy, Panginoon, paano may gift of mercy ako? Gusto kong tulungan ang kapwa mananampalataya. Paano ko sila matutulungan? Alam ko na natural sa akin maawa, natural sa akin na magbigay ng pagmamahal. Panginoon, help me. Paano sa kapatid matutulungan? Kung ikaw ay may gift of ruling, and so on and so forth. So, that's something that we need to answer. So, bilang mga mananampalataya, nakakamangha po na ang Panginoon, hindi tayo pinagkulang. Hindi tayo po pinagkulang po ng Panginoon. At dito niyo po makikita na talagang ang local church po ang pinaka-importanting katawan or agency ng Panginoon sa ating mundo. Sinisigurado niya na may mga tao sa church at sinisigurado niya na itong pitong ito ay present sa local church. At yung nakakamangha, just imagine kahit tayo maliit, kahit tayo hindi daan sa church membership, kung ang bawat church member na merong pitong spiritual gift ay ginagamit ito, nakakamanghang katawan po yun. Na kahit maliit, pero yung gift of prophecy ginagamit para ma-edify ang buong kawan, yung may gift of exhortation, exhort ang bawat isa, nakakamanghang katawan po ito. At yun po ang tinutukoy po ng Scripture. So, any question before we close? Any question po before we end this topic? So, kung wala na, tayo po lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. We pray na kung sa aming pong kalagitnaan ay may mga mananampalataya na hindi pa alam ang kanila pong spiritual gift, I pray na tulungan niyo po sila na magkaroon ng one-time presentation ng kanila pong mga sarili. Matransform ang kanila pong mga isipan sa pamagitan ng inyong pong salita. And we pray na makita namin at maunawaan namin ang inyong pong salita, matulungan kami ng Banal na Espiritu at higit sa lahat maglingkod po kami sa inyong pong simbahan. I pray na ang inyong pong salita ay maging blessing sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.